Na may chismis, chismis, chismis. Ayun na magkape. Kunti-kunti ko yung kape kasi konti lang yung lagayan. Kaya bago ko mag-chismis, kailangan may hawak akong kape. So nahihiya ako sa inyo mag-chismis pag wala akong dalang kape. Yan, dito tayo mag-chismisan. Alam mo naman ang kuya ko eh. Maingay, kumaintindihan. Pareho kami hindi nagkakaintindihan. Ay pag ako naman ang maingay, ayaw din niya, naiinis siya. Halo ka? Yun. Ganda-ganda ang araw. At hindi talaga maayos ang aking ano ngayon. Lakas ng regla ko di day. Tagal ma-expired ng pagregla day. Patulog na ako, ano pa ako, palit pa ako ng napkin. Sabay, pupo na ako day. Kasi, bakit ang tiyan ko day? Wala kung udayan ko o ano ang may sakit. Kagabi, kaya tagal ko mag-CR. Kaya yun. Naalala ko lang. Tawag dito ako sa may araw. Gusto ko habang nakikismis ako sa inyo. Habang nakikismis ako may araw. Kasi wala pa siyang araw. Ang bagal lumabas ng araw. Kanina lumabas. Ngayon, lumubog na naman. Tatago. Yun. Naalala ko lang yung kuya kong isa. Ano makalakad na siya. Sa totoo lang. Dati yung kuya ko, ang dami na nung naalagaan. Ang dami na nung naalagaan ng mga na-stroke. Yung kuya ko, kahit hindi yun nakapag-graduate ng high school. Kasi pag siya sa siyempre nahilig kasi siya sa mga boxing. Sa mga basketball, yung high school siya, nagala talaga. Yung papasok na sa school, diretso punta sa court. Kaya mahilig sila sa basketball. So, pati mga kaklase niya, diretso sa court, kaya nagbabasketball lang sila dahil. Kaya yun, after nun, siguro 2 years, second year high school pa lang, hindi na talaga siya nakapag-aral. Hindi naman siya nagulpi ng tatay ko dati. Kaya kumbaga inano agad siya na dahil hindi mo natapos mag-graduate ng high school. Sumama ka sa akin sa construction. Ginano ng tatay ko. Inano niya sa construction. Kasi ang tatay ko dati tawag doon yung leader ng construction. Kaya medyo okay yung position niya. So ang ginawa ng kuya ko, na at least kahit hindi siya tatay ko din high school yan, hindi siya graduate sa mga high school. Pero maganda yung position niya sa pagiging construction kasi siya. Foreman yun, di ba? Yung ang ginawa niya, sinama niya yung kuya ko sa June para matuto ng maayos sa pagko-construction. At least pag tumagal-tagal daw siya sa pagko-construction, mag-leader din at least, di ba? At least may malaman, kumbaga matuto siya. Kasi sa pagiging construction, magiging maayos ang position niya, tsaka yung sahod niya. Ang ending, dahil nga ayaw ng kuya ko sa mga turo-turo, ayaw sa mga tinuturuan dahil. Ang ending, hindi rin siya marunong kung paano maging foreman. Kaya yun, nagko-construction lang si kuya pero hindi siya naging foreman. Kasi ayaw naman tinuturuan. High school nga ayaw niya, di ba? Kaya ginulpi ng papa ko para tulungan na lang siya, matuto siya sa construction maging leader. Ang ending nga, hindi pa rin siya natuto. Kaya ayaw nga niya na tinuturuan. Yun, after nun, naalala ko lang naman ikwento. Kasi sa totoo lang, sa ngayon, dapat pala naging nurse na lang si kuya doon. Nag-nursing na lang pala siya, basta makatapos man lang siya ng high school. Kasi mahilig siya mag-alaga dahil, si kuya ko. Mahilig mag-alaga yan. Kasi dati may mga tita kami, may mga asawa na matatanda, na stroke din. Yun, kinuha si Kajon. Kasi Kajon, mahilig mag-alaga sa mga tao na construction na-stroke. Pero si kuya, Kajon, mahilig siya mag-alaga dahil. Malakas pa yung parents ko noon, pero yung kuya ko, may inaalagaan agad ng mga na nag-stroke. Tapos, after nun, yung namatay yung inaalagaan niya, doon nag-construction na siya, nag-alaga siya. Nagtrabaho din siya mga company. For the first time, nag-apply siya sa mga company. Wala siyang high school dati. Hindi siya high school dati, pero may mga bagong company dati na halos hindi na kailangan ng mga ang tawag doon. Kasi di ba pag-graduate ka, may mga papel ka sa school. Wala yung kuya ko. Pero asawa naman niya, kapag-trabaho siya. Kasi, hindi naman ganun kahigpit dati. Kaya, nakapasok siya. After nun, siguro, for regular na sana yung kuya ko nun. Sayang nga, for regular siya dun. Kasi first batch sila dun sa company na yun. Sayang, hindi lang siya na-resign kasi, yun nga, na-stroke ngayon nanay ko at tatay ko. Halos nagpang-abot, nag-stroke. So ngayon, ang kuya Jun ko, si Kajon, ang nagbantay, nag-alaga. Gusto niya dati ma-regular. Kasi para sa kanya kaligayahan yun, for the first time, ma-regular siya sa isang company. Kaya masaya sana siya dun. Kaso hindi natuloy dahil kailangan ng mag-alaga ng mga parents namin dati. Hindi naman kami ang pwede mag-resign. Kasi kami, yung dalawa ng kapatid ko, si Sisi, regular kami dati. Tsaka kami kasi ang kumuha ng card sa mga ospital. Parang ganun. At kahit paano, wala kami masyadong problema dati kasi may mga card yung parents ko dati. So, sa usapan namin nun, si Kajon, ang nag-resign. Siya yung nag-alaga. Kasi malakas-lakas yung katawan nun ni kuya. Kaya nakakabuhat nung dalawa. Nabubuhat niya yung mama at papa namin. Pag nun magbantay dati. Yun. Kaya kasi ngayon, tapos yun, na-stroke nga ako. Yun, pati ako, nalagaan din ako ng kuya ko dati. Na-stroke ako. Tapos, dati, ko, hindi ko alam. Parang pinapakain. Napakain ako dati. Nakita ko lang sa video ng isang kapatid. Binidyohan lang ako. Pero hindi ko naaalala na ako'y pinapakain mag-isa. Kasi parang, yung nag-stay ako sa kuya ko dati, hindi pa ako ganun clear sa pakipag-usap. Ako ang gusto ko mag-isa. Gusto kong kumain mag-isa. Kasi dati, simula nakaano ko ng mata, gusto ko na ako lang mag-isa. Ayoko nang tinuturuan ako. Tuturuan ako. Pero wag mo ko laging asikasuhin. Para sa akin, gusto ko ako yung gumawa. Kasi para sa akin, gagaling ako. Kaya ko yung kuya. Kaya. Yun, pinakain ko mag-isa. Tapos, pero ina-exercise niya ako. Nilalakad-lakad. Tawa na kami lagi. Yun, tawa na kami. Kaso ang ending, yun.
Sa awa naman ng Diyos, naging okay ako. Kaso, kaya nga gusto ko, si kuya, makalakad din ng ayos. Pero hindi naman kasi ako totally, yung sa akin kasi, hindi naman siya totally tumagal na hindi ako nakalakad. Saglit, parang ilang araw ako din na hindi nakalakad. Hindi ako nagsasalita dati. Kasi talaga, ramdam ko na tumabingi rin yung aking bunganga dati. Oo, pag natatawa ako, tabingi yun. Kasi, yun. Sa awa naman ng Diyos, okay naman ako. Utak ko na lang ang kulang. Siguro, ibang utak ko ay nawawala pa dahil, kaya hindi pa sila kumpleto. Kaya may mga talaga na nakakalimutan ko pa. So, ngayon, yung kuya ko nga, ang ending, yung kuya na ang may sakit. Kaso, gusto ko man tumulong. Hindi ko naman kasi kaya magbuhat dito. Hindi ko talaga kaya magbuhat sa ganyan. Especially ngayon, nagaling ako sa stroke, di ba? Baka, ganda yung stroke naman ako kakabuhat. Hirap, masakit sa ulo ko mabilis. Ang pagpupo ko nga, na mahirap ilabas. Tapos mag-iisip ako, parang kakapit pa ako sa pader para lumabas yung pupo ko. Sakit na ng ulo ko niyan hanggang bukas. Masakit na yung ulo ko. Ewan ko. Diba siguro ulo ko. Para saan, di pa talaga kompleto ulo ko eh. Kasi, di ba ito ngayon sumabog sa akin. Kulang-kulang pa. So yun, sana nga, hindi okay sana si kuya. Kasi si kuya, wala namang ang problema talaga sa kuya ko yung maglakad. Kasi nga, potassium, siya ang naging problema. Sa awa naman ng Diyos, hindi siya nawala ng utak. Kagaya sa akin, ang utak ko ang nawala talaga. Si kuya ko, hindi. Ang kompleto naman ang utak niya. Wala naman siya nakakalimutan. Ang problema na lang niya, makalakad siya mag-isa. At yung pag-CR, makalakad-lakad siya kahit pag-CR. Siyempre, actually, hindi niya pinupush na magsalita about sa ganyan. Kasi, alam ko naman na isa yan sa problema niya, yung suluhin yung sarili niya na nagkasakit siya. Hindi talaga, inaasahan din talaga yan dahil. Kaya nga, sabi ko, makalakad lang ako makatapos lang ako matapos lahat yung pinapaano ko. At least, nakakatulong talaga ako kay kuya. Kasi kahit hindi yan mayaman, kahit yan naging maayos sa trabaho dati, pero malaki na itulong dahil. Kaya masabi kaya sabi ng iba, hindi importante kung may pera ka o wala. Kasi may mga tao talagang mahilig tumulong. Ang pagtulong naman talaga sa kapitbahay o kapwa mo, kapamilya mo, o kaibigan mo, makakatulong ka ng hindi kailangan ng pera. Especially kung ikaw mismo ang nakatulong, wala kang pera, wala kang trabaho, wala kang kinikita. Pero lahat ginagawa nun ni kuya, mahilig siya magtulong dahil. Kaya yun, darating din yung time na gagawin ko lahat. Makakaraos din. Para sa akin, makakaraos lang naman, yung makalakad siya. Dahil, siyempre, bakit inuman naman kami dahil, hindi na kami nainin dahil. Dati na kami nagiinom. Kaya lagi kami nagiinom ni kuya dahil. Konting pasyal niya sa akin, ako naman pumasyal sa kanya dati. Nagiinuman talaga kami. Kaya, nakakamiss. Kasi iba kasi yung pag nagiinuman kami, nagbabanding kami. May kasama ang inuman, kantahan. Ayun ang kulang ko dahil, puta. Ayan ang nagkulang sa akin, yung pagkanta dahil. Kasi nga, di pa nga kumpleto ang utak ko. Kaya, hindi ako makan. Pero kahit na-stroke ngayon si kuya, makakanta siya. Ang ending, hanggang hating gabi, kumakanta. Nagdipungal. Ang ingay. Alam nga, masermonan mo. Konting salita na, sabihan. Kasi gabi na eh. Siguro, gustong-gusto agad niya magtrabaho, nag-iisip din niya ng Kaya, kahit di siya magkatrabaho, okay lang. Basta, makalakad siya. Kahit sabi natin, ganito lang yung konting kahit kalahati ganun yung niya. Basta yung lakad, makalakad si kuya. Kasi syempre, nandiyan pa rin yung dalawang anak niya. Kailangan pa rin niyang magpalakas para makita niya yung mga anak niya. Hanggang sa lumaki yung mga anak niya, di ba? Yung masabi, alam mo naman, mahirap talaga pag may mga nanay at tatay nagising, buhay pa, di ba? Kailangan tulungan pa natin mga papa natin. Mamaya ang ending, gusto ko nakakulungan naman ako sa kulungan ko. Sakit na dito ako, day. Hindi po nga lang, tagal ma-expire.